Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agdar at welcome po sa aking Day 65 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the Lordship of Christ over all things. At ang topic po natin ngayong araw, September 29, 2024 ay Jesus claims all of our dreams. At ang scripture po natin ngayong araw, Matthew 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa Tagalog naman po, ngunit higit sa lahat ng bigyang halaga ninyo ang kaharian ng ating Diyos at ang pamumuhay niya ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Teaching number 1, Jesus calls us to give up worldly dreams. Sabi po dito na tinatawag po tayo ng ating Panginoong Diyos para i-give up natin yung mga makamundong pangarap natin o mga makamundong gawain natin. Ito po yung katulad ng mga dreams po natin na magkaroon po tayo o makapunta po tayo sa iba't ibang bansa, magkaroon po tayo ng maraming pera at magawa natin po natin yung mga gusto natin at mabili po natin yung mga gusto natin gawin ito dahil po ang dapat po na i-give up natin ay yung mga makamundo po natin gawain, at ang dapat po na gawin natin ay unahin natin ang kaharian ng ating Diyos o gumawa tayo ng dapat na makakabuti sa atin at gumawa tayo ng mabuti at huwag natin masyadong intindihin yung mga makamundong gawain natin. At teaching number 2, Jesus requires us to focus on His kingdom. Sabi naman po dito na requires po na dapat na mag-focus tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito na ibig sabihin ng kingdom o paghahari ay ang ating puno, ang Diyos, ay ito po yung pagsakop po sa atin, or dapat po na kasama tayo doon sa kingdom niya. Lalong-lalo na po yung pangarap natin ay dapat po na parang center po na ang ating pamilya, ang ating Panginoong Diyos. Bago ang iba, dapat po naunahin natin na maging kingdom ng ating pamilya ang kaharian ng Diyos. Pati na din po ang iba tulad ng ating mga kaibigan at iba pa. And teaching number 3, Jesus provides us everything we need. Sabi naman po dito na si Jesus daw po ay ibibigay niya po sa atin o i-provide niya po sa atin ang lahat ng mga pangangailangan po natin. Sabi po dito na kapag inuna po natin o pinasok po natin sa buhay natin ang kingdom ng ating Panginoong Diyos, ay ibibigay po sa atin ng Panginoong Diyos ang lahat ng pangangailangan natin at pangangailangan ng pamilya natin dahil nga po naging sentro ng pamilya natin ng ating Panginoong Diyos, at hayaan po natin na kumilos ang kingdom ng ating Panginoong Diyos sa bawat buhay natin. And application number 1, dream God's dream. Sabi po dito na ang pangarap daw po dapat natin ay pangarap ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Dahil po ang pangarap daw po ng ating Panginoong Diyos na yung kingdom niya po ay lumaganap dito sa mundo, at kapag po tayo ay inalay po natin ang buhay natin sa kanyang kaharian, ay parang bigay na po natin yung buhay natin sa kanya, na siya na po ang bahala doon sa pangarap natin, dahil ang ating Panginoong Diyos naman po talaga ang nakakaalam ng dapat na pangarap natin. And application number 2, serve in the kingdom of God. Sabi po nito na mag-serve daw po tayo para sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito na ang pag-serve po sa ating Panginoong Diyos ay hindi lang po nasa church, kung sa mga ginagawa natin sa church. Ang pag-serve po ng ating Panginoong Diyos ay dapat katulad po ng mga polis na nagbibigay ng kaayusan sa mundo natin, at ang mga pulis po ang nagbabantay sa atin para po walang mangyari sa ating masama sa bawat isa sa atin, at ito po ay natatawag na pag-serve sa kingdom of God. And application number 3,
Trust in the King's provision. Sabi po dito na magtiwala po tayo sa provision ng ating Panginoong Diyos sa mundong ito o sa buhay natin. Yung provision po ng ating Panginoong Diyos ay katulad po ng kapag po tayo ay nagtatrabaho at ang boss po tayo, problema po ng boss natin yung pagseldohin tayo. At ito po din ay problema ng ating Panginoong Diyos ang kung paano niya po tayo papasweldohin. At sabi po dito na huwag daw po natin problemahin ang problema ng ating Panginoong Diyos at magtiwala lang po tayo sa provision niya. And discussion, why should we prioritize the kingdom of God over our earthly needs? Para po sa akin, mas maganda po na i-prioritize natin ang kingdom ng ating Panginoong Diyos kaysa sa mga kailangan natin o mga makamundong needs natin. Dahil kapag po tayo ay nakapokus sa kaharian ng ating Panginoong Diyos at nilagay po natin ito sa buhay natin, ay makakamit po natin yung mga pangangailangan natin at binibigay lang po ito ng ating Panginoong Diyos sa atin at hindi po natin ito kailangan problemahin dahil nga po sabi dito na magtiwala po tayo sa provision ng ating Panginoong Diyos. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.